Muli mga kapatid, bumalik tayo sa ere, biglang naputol yung ating connection sa internet. But ngayong gabi, magpapatuloy naman po tayo upang sa ganoon ay talakayin natin ang mga bagay-bagay lubhang mahalaga. At ito po'y patungkol sa Diyos na ating dapat makilala, mapagalaman. Dahil ang buhay po na hindi nakakaalam ng buong katotohanan patungkol po sa pagka-Diyos ay buhay na haharap sa kapahamakan. Kaya samahan niyo po ako ng ilang saglit po mga kapatid. Muli hinihiling ko, ihanda po ninyo ang inyong mga ballpen, notebook at siyempre din kasama na ang ating mga Biblia. Dahil ito po yung mahalaga na ating pinagkukunan ng ating batayan upang sa ganoon ay hindi po tayo malihis sa ating mga spiritual na pangangailangan. Manalangin muna tayo mga kapatid ngayong gabi as we close our eyes. Muli Amang Banal, kami po'y nagagalak na kami pinagkatiwalaan mo muli ng buhay na ito. At nais namin Ama na ang buhay na ipinagkatiwala mo sa amin ay maging buhay ng punong-puno po ng pagpapala dahil ang layunin mo po ay nagaganap sa aming katauhan. Maraming salamat Ama sa pagkakataon na binigay mo po sa amin. Sa kalagitnaan po ng panahon namin ngayon na nasa malaking crisis po ang buong mundo, subalit nanatiling may kalayaan ang mga salita mo na punong-puno ng katotohanan at mga pangako. Kaya Amang Banal, hinihiling ko po muli, kasihan mo ang bawat isipan, kasihan mo ang bawat puso, na bigyan kami ng espiritu ng pakumbaba upang sa ganoon ay aming tanggapin ng buong buo kung ano ang nakasulat sa iyong mga salita. Amen. Kaya ngayong gabi Ama, muli, amin pong ipinauubaya sa iyo ang lahat ng aming mga pag-aaral patungkol po sa dalisay mong mga salita at sa buong katotohanan, dahil alam namin ang buong katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. Kaya Amang Banal, muli amin pong hinihiling sa iyo na punasan mo ng langis ang aming mga pangunawa upang sa ganoon ay madali naming maunawaan ang buong katotohanan. Ito pong aming samot dalangin na in the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Praise God. Amen. Muli mga kapatid, kagalakan po natin at nagsisimula na tayong maghanda ng ating mga gawain. Kinalulungkot ko po kanina, biglang naputol yung ating connection. Subalit ngayon, masana'y magiging okay na ito hanggang matapos po ang programang ito. Amen. Merong kaagad nagpasalubong ng greeting sa atin, si Sister Renzo. Maayong hapon, Pastor Lope Roger Velez. Maayong hapon man sa imo, Sister, kabayng samtang ikaw nagapamati, may mga butang mapulot nimo sa aton nga pagtuon. Amen. Praise God. Mga kapatid, kagabi po ay ating ipinangaral, subalit yun nga lang po ay sa salitang English po natin. Kagabi po yung ating English version ng ating pag-aaral sa mga salita ng Panginoon, yan po ay dahil sa mga kahilingan ng ating mga kapatirang nasa labas ng bansa, or in other word, mga kapatid, yung mga viewers natin na mga banyaga. At dahil po doon sa ating English version po, meron na po tayong isang foreign na viewer. Noon ay kaibigan na tinuring ko, ngayon ay kapatid na po dahil siya po ay nabaptize na sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo po. Siya po ay nanananahan sa Canada at through online broadcasting lamang po ang kanyang pakikinig. Galing po siya sa isang religious organization, galing po sa isang Baptist Church, at pagkatapos po ay nakinig ng ating online broadcasting. Isa po siyang Canadian at siya po ay nabaptize na. Kaya tayo ay nagpapasalamat mga kapatid
na sa pamamagitan nitong ating pangangaral ay merong nako-convert. I-turn over na po natin siya doon sa ating pastor na na-assign po sa Canada, isang Amerikana po, or maybe isa siyang Canadian, si Pastor Sarah Holley, at siya po ay nabaptize na po, itong si Brother Miles Reed. Praise God! Salamat po. Kaya nagsisikap po tayo, kahit hindi tayo bihasa magsalita ng English, sinisikap po natin para marating din natin ang mga viewers natin na mga banyaga. Ngayong gabi po ay magiging halo-halo naman ang ating pangangaral. Meron pong bahaging English at meron din pong bahaging Tagalog. Amen. Subalit, bago po muna ang lahat, mga kapatid, amen, tayo po ay tutunghay sa ating intro extra po dahil ito'y mahalaga. At habang hinahanda na po natin ito, mga kapatid, ating subaybayan po ang ating intro extra. Muli sasabihin ko sa lahat ng ating viewers, ma-Pilipino ka man o siya po ay isang banyaga, magandang gabi sa ating lahat. Amen. Naway, magkakaroon kayo ng spiritual na kalakasan at karunungan sa mga bagay na ating tatalakayin, mga kaibigan. Amen. Proceed muna tayo sa ating intro, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Yes, hallelujah. At kapayapaan, yan ang sigaw at bukang bibig ng mamamayan. Paano? Marami ang nag-aakala at umaasa na ang kanilang pinagkakatiwalaan at inaasahang relihiyon ang siyang magbibigay sa kanilang kasagutan at kaligtasan. Subalit ayon po sa banal na kasulatan, Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat siyang makapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Malinaw po ang mabuting balita. Siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Kaya tayo nagpakinggan ang pangangaral na The Whole Gospel to the Whole World. Narito ang ating pangangaral. Amen. Praise God. Muli, mga kapatid, tayo ay nagagalak. Tayo po ay natutuwa dahil sa ating pagpapatuloy po ng mga bagay na ating tinatalakay, mga kapatid, ito'y makapagdagdag sa atin ng sapat na karunungan upang sa ganoon ay ating mga unawaan ang mahahalagang bagay po, mga kapatid. Amen. Kaya po, muli, hinahamon ko kayo ang inyong mga ballpen, notebook at kasama na po ang mga Biblia upang sa ganoon ay magpapatuloy po tayo. At ang ating subject po ay yung ipinangaral ko po na hindi natin pa natapos noong nakaraang gabi po. Maliban po kagabi yung isa pang nakaraang mga 2 araw na po, 2 gabi na pong lumipas. Ito po ay patungkol sa the oneness of the Godhead. Yung sinasabi na nag-iisang Diyos lang, no? Na yun ang dapat nating malaman. Ito po yung ating presentation. Inihanda ko na po lahat para pagkatapos po, pati sinikap ko na rin po yung mga dapat na aking sasabihin ay isinikap ko na po para at least pagkatapos po ay masave po ninyo itong ating video, mga kapatid, at ma-review ninyo upang sa ganoon ay malaman nyo ang papaano po ang pagpapaliwanag nito, mga kapatid. Ito po yun. Amen. The oneness of the Godhead. Ito pong gusto kong ipaliwanag sa ating kalagitnaan. Yung ating introduction po ay nagsasabi ng ganito: one of the most misunderstood of Bible truths today is the doctrine of the Godhead. The most universally accepted view of the Godhead in denominations today is the teaching of the Trinity. Yan po yung
halos tinatanggap, halos sinasamahan, halos pinaniniwalaan ng karamihan po ng mga tao na sila po sa kanilang doktrina patungkol sa pagkadiyos. Ito po ay ginagamit, ito po ay tinatanggap sa mga paniniwala at pananaw patungkol sa pagkadiyos sa ating panahon ngayon, na ang mga nagtuturo po minsan nito mga kapatid ay patungkol po sa Trinity. Kaya nga po dapat nating unawain at pag-aralan ano nga ba ang patunay at katotohanan patungkol sa mga salita ng Panginoon. Patuloy po tayo. This view basically states that God is three distinct persons who are co-equal in power, knowledge, and existence. The word Trinity is never mentioned in the Bible. Ito po yung dapat nating unawain. Number 1, na itong doktrina at aral po na turo ng doktrina ng Trinity ay ito po yung sa kanila. Ito po yung kanilang mga viewpoints. No? Their viewpoints po ito. This view basically states that God is three distinct persons who are co-equal in power. Yan po yung kanilang mga tinuturo. Halos sa karamihan ay ito po ang kanilang mga aral at turo na ang Diyos daw ay mayroong o nahati ito o mayroong tatlong magkaibang persona, subalit magkaiba ito pero sila ay co-equal, pareha. Mga kapatid, pareha sa kapangyarihan, sa kaalaman, at pareha silang nag-exist na simula pa sa pasimula. Ibig sabihin, nung pasimula po, nung pasimula ng lahat ng bagay, meron na daw, naniniwala silang may tatlo na nandoon. Kaya ang ibig sabihin nito, sa pasimula po sa creation, dahil ito po yung kanilang doctrine, na ito po'y nag-exist na sabay-sabay po, no? Ito'y nandyan na sa pasimula. Yan po yung nasa kanilang tinatawag na libro na pinagkunan po natin ito. No, dahil ito po yung pinagkunan natin sa kanilang point of view. Kinuha po natin dahil ang dami nating mga libro din na dahil noon, siyempre, dyan din tayo galing. Kaya yung mga libro na gamit-gamit natin noon, pinag-aralan ko ng maigi, kaya kinuha ko po yung mga teaching na kung saan noon, ito rin ang aking paniwala. Subalit, nung aking pinag-aralan ng maigi, at kasama na ang salita ng Panginoon, at syempre kailangan talaga natin, bago mag-aral ng salita ng Panginoon, kailangan munang manalangin dahil yung ordinaryong tao hindi niya kayang unawain ang malalalim na bagay ng spiritual pag wala pong pagpunas ng Panginoon sa ating isipan. Kailangan natin nakasihan muna tayo ng Panginoon, buksan ang ating mga pangunawa upang ating mga unawaan po ang mga nakasulat sa Biblia. Magpapatuloy po tayo. Yan po yung kanilang paniwala na mayroong tatlong magkaiba. Actually, yung nasa libro talaga'y nagsasabi, God and three separated and distinct persons of the Godhead. So, ibig sabihin, mayroong tatlong separado at magkaiba. Kaya sinabi rito, three separated or distinct and separated persons in the Godhead. Merong tinatawag tatlong magkahiwalay at magkaibang persona sa isang Diyos na kanilang pinaniniwalaan at tinuturo. Subalit, diyan natin malalaman saan tayo magsisimula. Kailan ba nagsimula ang aral nitong tinatawag na Doctrine of the Trinity? Kagabi po, sa English nating pagtuturo, ipinaliwanag ko po sa wikang English kagabi po yung kung saan nagmula, kailan ito nagsimula, at sino itong tatlong mga grupo noon na nagpresent sa Council of Nicaea.
mga kapatid. Kaya sa mga hindi nakasubaybay kagabi, mga kapatid, sa susunod na gabi, magpapatuloy po tayo doon sa subject na itinuro natin. Ngayon pong gabi, ito po dapat niyong unawain. Nagsasabi po rito that the word Trinity is never mentioned in the Bible. Kahit saliksikin po ninyo ang Biblia from Genesis down to Revelation, at magsimula tayo sa ibaba, Revelation, paakyat po ng Genesis, wala pong salitang Trinity na nakasulat. Yan po ang dapat malaman. Because the word Trinity is never mentioned in the Bible. Hindi po na-mention, hindi po sinalita ang salitang Trinity sa Biblia. But the existence of one God is mentioned many times in the Scripture. Subalit, ang pagpapahayag po ng isang Diyos ay ipinaliwanag po. Maraming beses sinalita ito ng banal na kasulatan. Why is it important to know about the Godhead? Bakit nga po ba mahalaga na ating malaman ang patungkol sa pagka-Diyos? Yan po yung mga bagay na dapat ay ating unawain. Dahil ito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa aklat ng Juan 8:24. Kaya kailangan natin pag-aralan ang pagka-Diyos, mga kapatid. Dahil lubhang mahalaga po, ito isang warning. Jesus said in John 8:24, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if you believe not that I am He, ye shall die in your sins. Yan po ang sinabi niya, mga kapatid. Anong ibig ng Panginoon na malaman ng tao? Gusto ng Diyos na ang tao'y makaalam. Anong dapat mapag-alaman ng tao? Dapat ay mapag-alaman ng tao patungkol sa sinasabi ng Panginoon, dahil sinabi niya, mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya, ako nga ang Kristo, o ang ibig sabihin, ako nga itong simula pa. Kaya sabi niya, mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Pag hindi kayo maniwala sa sinabi ng Panginoon that I am He, mayroon po siyang ibig na tumbukin dito. Meron po siyang gustong salitain dito. Dahil po sinalita ito. Nagaingon sa balaang kasulatan si Buano. Kung sa gisulti niya, ako nagaingon kaninyo, nga mga matay gayud kamo sa inyong mga sala, kung kamo dili mutuo nga ako mao siya. Kung di kamo mutuo, mga matay kamo sa inyong mga sala. Mo na isulti sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan. Sa Ilonggo nagsasabi, nagaingon, nagasiling, ako nagasiling sa inyo, nga magkalapatay kamo sa inyong mga sala, maluwas lang kung kamo magatuo nga ako amo siya. Kay kung hindi kamo magtuo nga ako amo siya, siling ni Kristo, magkalapatay kamo sa inyong mga sala. Kaya sabi niya, sinasabi ko sa inyo, na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya. Kaya sabi niya, kailangan magsimula tayong manampalataya. Na si Kristo, sinabi niya sa pasimula, na ako siya nga. Amen. Ako itong Diyos na pumarito, nagkatawang tao. Kaya tinawag po itong nagkatawang tao, tinawag po itong katawang ito, Kristo. Amen. Kristo po na ang kahulugan po ng Christ, the Anointed One. Yung po ang pinunasan ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, yan po yung mga bagay na nais ng Panginoon na ating unawain. At sa Lucas 10:22, ito naman pong nakasulat.
we also read of Jesus saying in Luke 10:22, all things are delivered to me of my Father, and no man knoweth who the Son is but the Father, and who the Father is but the Son, and he to whom the Son will reveal him. Tingnan ninyo mga kapatid, ito yung sinasabi ng Panginoon. Dapat mga unawaan natin ang patungkol sa pagka-Diyos. Bakit naman? Dahil sinabi ng Panginoon, sabi niya, walang sino man na nakakaalam nakakaalam na kung sino ang anak. Ganon din ang sinabi niya rito. Kaya pakinggan po natin mga kapatid, sabi niya rito, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At walang nakakakilala kung sino ang anak, kundi ang Ama. At kung sino ang Ama, kundi ang anak. Tingnan ninyo. Kaya nga, mahirap unawain yung mga salitang sinabi rito. Kaya sabi ng Biblia, napakahirap na bagay na kilalanin ng tao kung sino ang anak maliban lamang sa Ama. At sinabi niya rin, mahirap na bagay din na kilalanin mo ang Ama maliban sa anak. Dahil isa lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya Diyos lang ang may sapat na karunungan at kaalaman upang sa ganoon ang tao po ay hindi malihis sa kanyang pananampalataya. Ngayon, napag-unawaan niyo na ba mga kapatid kung bakit sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ang mga bagay na ito? Dahil may layunin po ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit sinabi niya po ng ganon mga kapatid? Amen. Ano ang sinabi ng banal na kasulatan? Bakit sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama? At walang nakakakilala kung sino ang anak, kundi ang Ama. At kung sino ang Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging magpapahayag ng anak. Tingnan ninyo. Now, maraming nagpapanggap na kilala nila ang Ama. Marami talaga. Maraming nagpapanggap na kilala nila ang Ama. Kaya sabi nila, tanungin mo sila, sinong Ama? Ang sagot nila, sinong Ama ni Jesus? Ang sagot nila, person number 1. So, Father. Na ngayon, totoo ba ito? Tama ba ang sinalita ng Biblia? Bakit tinawag itong Ama? Dahil sa inyong paniniwala, sa paniniwala po ng Trinity, na iba yung Ama, iba yung Anak, iba din yung Espiritu Santo. Person number 1, siyang Ama. Person number 2, si Jesus Christ. Person number 3, ang Espiritu Santo. Ako'y nagtataka po. Sa anong paraan? Ito po. Sino po ang nagbigay ng katungkulan sa kanilang tatlo na ang Ama ay maging person number 1, ang Anak ay maging person number 2, at ang Espiritu Santo po ay maging person number 3. Sino ang nagtalaga sa kanila na ito yung posisyon mo? Ikaw Ama, person number 1 ka. Ikaw Anak, person number 2 ka. Ikaw Espiritu Santo, person number 3 ka. Dahil kung totoo na ang doktrina ng Trinity ay nagpapatotoo at nagtuturo at nagpapaliwanag na itong tatlo ay magkasabay, na noong nilikha ang mundo, sila ay magkasabay ng nanduroon from the very beginning. Kung sila po ay nandun na, nag-exist na sabay-sabay, sino ang nagbigay sa kanila ng posisyon na ang Ama ay person number 1,
ang anak ay person number 2 at ang Espiritu Santo ay person number 3. Bakit? Sino ang naglagay niyan? Yan ang tanong ko po. Dahil si Kristo nagsabi, walang nakakakilala kung sino ang anak kung hindi ang ama. At wala ring nakakakilala sa ama kung hindi ang anak. Tingnan ninyo ha, tingnan ninyo. Kaya sabi ng Biblia, yaong ibiging pagpapahayag ng anak at yaong ibiging ipagpapahayag ng anak. Alam ninyo, kung tatanungin natin ang ating Panginoong Kristo, kung payag po ba siya na siya po ay yung nilagay sa position person number 2. Kung tatanungin po natin si Jesus Christ, hindi niya po tinanggap yan, mga kapatid. Hindi niya po tinanggap. Sa susunod nating pag-aaral, ibibigay ko po, mga kapatid, ang mga sitas na si Kristo hindi tumanggap na siya po ay person number 2 po. I don't know kung sino. No? I wonder, no, whoever put this position to this Father, Son, and Holy Spirit. I don't know who is responsible to give or to put in a position of the Father as person number 1, and the Son person number 2, and the Holy Spirit person number 3. The question is this, who put them in that position? The Bible is silent about it. Saan kaya pinulot itong doktrina at aral na ito? Sino po ang nagsimula? Sino po ang nagmaniobra nitong position? Dahil kung tatanungin, kay Kristo na lang muna tayo. Kung tatanungin natin si Kristo, kung tanggap niya bang siya ay number 2. Sa Revelation, ang sabi po ni Kristo, I am the first and I am the last. Hindi niya po sinabi, I am the second. And I don't know why na siya po'y naging number 2. Nilagay sa position number 2. Person number 2. Kaya po itong mahirap. Ngayon, ang tanong ko, sino po ba ang ama ni Kristo? Yan po ang katanungan. Ama ni Kristo, sino po ba? Kaya malinaw po, kahit sinong tanungin ninyo sa mga Trinitarian preacher or pastor, ang sagot nila isa lang. Siyempre, ang person number 1, yung ama. Ay yung ba? Okay. Ito muna ang gusto kong bigyan ng diin. Isulat po ninyo sa inyong mga notebook at kasama po rito, buksan ang inyong mga Biblia. Pakinggan ninyo. Babasahin ko po sa isang translation ng Bible. Ito po'y English, subalit ito po'y napakalinaw po na maunawaan. Sa translation po ng Bible in basic English. Ito pong nakasulat, pakinggan po ninyo, Matthew 1:18. Totoo ba na ang ama ni Jesus ay ang person number 1? Basahin po natin. Now, the birth of Jesus Christ was in this way. When his mother Mary was going to be married to Joseph, before they came together, the discovery was made that she was with child by the Holy Spirit. O napakinggan po ninyo. Naunawaan po ba ninyo? Ang sabi ng Biblia rito, nung bago po ipinanganak si Jesucristo, nangyari po ang ganitong bagay at paraan. Nung araw na yun, nung ikakasal na si Maria, na itinuring ina ni Jesus sa laman. Nung ikakasal si Maria sa kay Jose o Joseph, nasumpungan po nung araw na yun, nabuntis si Maria. At dahil buntis si Maria, yun nga po, maaring nagkaroon sila ng investigation. At sinalita din po ng Biblia, ang final na kasagutan, bakit si Maria ay buntis. At napatunayan naman na siya ay malinis na babae.
siya po'y tinawag virgin. So bakit po siya ay nagbuntis? Sino ang dahilan ng kanyang pagbuntis? Hindi po si Jose. Sino po itong sabi nung siya po ay nasumpungang buntis? Ang dahilan po ng kanyang pagkabuntis ay Espiritu Santo po. Tingnan ninyo. So malinaw, mga kapatid, sa salitang Cebuano po, ito ang nakasulat. Karon, ang pagkatao ni Jesucristo ingon niini, sa kaslunon pa ang iyang inahan, nga si Maria kang Jose, sa wala pa sila managkatiayon, hingkaplagan siya nga nanamkon tungod sa Espiritu Santo. Tingnan ninyo ha, isang sitas pa, babasahin ko mga kapatid, upang sa ganoon ay maging malinaw po sa pangunawa ng lahat. So meron na tayong Cebuanong Bibliang binasa para sa ating mga kapatirang mga Cebuano. Tagalog naman po. Ito yung sinabi ng Matthew 1:18. Ang pagkapanganak nga kay Jesus o Heso Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, ang tanong ko, tama ba ang sagot nung tinanong ko sino ang ama ni Jesus? Ang sagot po ng isa sa mga nagpakilalang magaling po na pastor na nagtuturo ng Doctrine of the Trinity, ang sabi niya po sa akin, ang ama ni Jesus ay ang ama, yung person number 1. Papaano po nangyari ito? Naayon naman sa salita ng Biblia sa Mateo, na si Maria ay nagdadalang tao, hindi po ito dahil sa pamamagitan ng ama. Yan po ay dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Anong nangyari? Anong nangyari? Bakit itong person number 3 ang dahilan ng pagbuntis ni Maria? Sino ang totoong ama ni Jesus, mga kapatid? Sino ang totoong ama ni Jesus? Kung sabihin mo sa akin, ang ama na ang person number 1, mali ka yata. Ang Biblia nagpaliwanag na ang ama ni Jesus nung siya'y nagbuntis, binuntis siya'y nasa sinampupunan ni Maria. Nung si Maria ay nagbuntis, na itong laman nito ay itong anak na si Jesucristo, yung pamamagitan po nung pagbuntis ni Maria, hindi naman po pala ama ang dahilan. Ang sabi ng Biblia, ito po ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya po, nagtanong na ako kanina sino ang nag-appoint ng posisyon ng Ama, Anak, at Espiritu Santo sa kanilang position as person number 1, person number 2, and person number 3. Kaya po, magulo po itong doktrinang ganito. Tingnan ninyo mga kapatid. Ngayon, ang tanong ko po, kasi dapat maunawaan natin ito, papaano mo ipaliwanag iyan? Kaibigan, magpapatuloy tayo dahil ang dami pa, marami pang gusto kong tiyakin ngayong gabi para maunawaan po natin. Magpapatuloy po muna tayo, mga kapatid. Iwan muna natin saglit itong sinabi rito sa Lucas 10:22 at sa sinalita ng Matthew 1:18. Basta't tiyak ako. Tama ang sinabi ng Biblia, kilala ng anak kung sino ang ama at kilala ng ama kung sino ang anak. Dahil, mga kapatid, ang Biblia ay hindi magsisinungaling. Wala pong misteryo patungkol sa pagkadiyos. Magpapatuloy po tayo, mga kapatid. These verses tell us that if we don't want to die,
in our sins. We must know who Jesus is. And the only way to know who Jesus is by revelation from Jesus Himself. Yan po. Kaya itong mga sitas na ating binasa, no, kanina mga kapatid, ito po ay nagbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman. Dahil nagsasabi po rito na kung ayaw mong mamatay ka sa kasalanan mo, kasi isang kasalanan din po ang hindi pagpaniwala sa totoong bagay na dapat ay paniwalaan natin. Isang kasalanan po na maniwala ka sa mali. Dahil pag mali ang pinaniniwalaan mo, kasalanan po yan. Kasi ang gusto ng Panginoon, doon ka maniwala sa katotohanan. Kasi ang katotohanan lang ang magpapalaya sa atin. At papaano natin ito maunawaan? Tanging ang ating Panginoong Kristo lamang po ang siyang may karapatan at kapangyarihang ihayag ang kanyang sarili para sa ating lahat. Kaya po magpapatuloy tayo. If you have never received the revelation for yourself, it is our hope that this lesson will give you the knowledge to receive for yourself the true Bible doctrine of the oneness of God. Yan po yun. Kaya tutulungan po namin kayo, turuan ang tama patungkol po sa pagpananampalataya at pagtuturo po ayon sa pagkakaisa po na dapat ay maunawaan natin sa pananalig ang maniwala na meron lamang pong isang Diyos, mga kapatid, sa simula. Dito po tayo, the God of the Old Testament, ang Diyos po sa Lumang Tipan. Kasi hindi natin maunawaan na ilan talagang Diyos, sino ang Diyos, kung hindi natin simulan sa Lumang Tipan. The God of the Old Testament. Many times in our version of the Old Testament, the word God or Lord is used in place of the name which was used by the writers. Some of the Hebrew names for God are, ito po yung mga ibang pangalan na mula po sa Hebrew language, Hebrew po, ito po yon ang tawag nila sa Diyos. El, na ang kahulugan po ng El means strength, mighty, almighty, which denotes deity. Unang-una po, sa Hebrew po, na pananalita, ito po yung mga binanggit nilang mga pangalan po. Number 1, sinalita po rito, El. O ibig sabihin, yung lakas, yung kanyang kapangyarihan, yung isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po'y nagsasalita patungkol sa pagka-Diyos. Pangalawa, Eloah. Eloah. Derived from El. Always refers to deity. So, Eloah, derived from El, always refers to deity. Pangatlo, Elohim. A plural form of Eloah. The word used most often to denote God or the Lord God. Tingnan ninyo ha. Kasi itong Elohim na ito, tama, plural in form. Yan po'y plural mula sa salitang Eloah. Singular yung Eloah. Itong Elohim, plural in form. Subalit, hindi po ito nag-explain ng plurality of God. Hindi ibig sabihin
na marami ang Diyos, neither sa person. Hindi po. Bakit? Malinaw po na ang pagkagamit po ng Elohim na plural sa form ng Eloha ay ginamit po sa pagkakilala sa Diyos o ng Panginoon. Tingnan ninyo, no? The word used most often to denote God. Singular po yung salitang God, hindi po gods. At yung salitang the Lord, hindi po the Lords. Hindi po yan plural, singular din po. Eh bakit naman plural form ang Elohim? Yung pagka-plural ng form ng Elohim na ginamit sa salitang Eloha, hindi po na ang Diyos ay sobra isa o ang Diyos ay nahati sa tatlo. Hindi po. Ang ibig sabihin ng salitang Elohim, yung plurality pong minimension dito ay hindi ang pagka-Diyos, kung hindi ang kapangyarihan displayed by God. Yung lahat ng kakayanan ay nandiyan sa ating Panginoon. Hindi lamang siya Diyos na may alam. Mamaya o sa susunod nating pag-aaral, tatalakayin natin yan kung bakit ginamit ng salitang Elohim na plural form of Eloah. Iheye asher ihiye. Ang ibig sabihin, I am that I am. Yan, tingnan ninyo ha. Singular lahat yan. I am that I am. Ang ibig sabihin ng Panginoon, I am that I am. Kompleto po yan. Pag sinabi, I am that I am, ang ibig sabihin ng Panginoon, wala ka nang hahanapin. Pag sinabing, kaya ba ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay na mag-isa lang? Sagot ng Diyos, I am that I am. Ang ibig sabihin, I am the only God. I am the mighty God. I am the everlasting God. Pag sinabing I am, ibig sabihin, walang mahirap sa Kanya. Siya ang lahat sa lahat. Kaya sinabing I am, kompleto po yan. Pero hindi po yan pangalan ha. Yan po yung nagdi-display ng pagka-Diyos ng Diyos na hindi mo kayang ilimit ang Diyos nor i-confine mo ang Diyos sa isang sisidlan. Kaya yan. Kaya pag sinabi na dito sa Pilipinas nung linggo, grabe ang lakas ng kilos ng Panginoon sa kalagitnaan namin sa church. Huwag mo sabihin na nandiyan lang ang Diyos dahil the same hour o maaaring sabihin mo nga the same day o sasabihin mo nga na sa ganun ding oras at araw. No, dito sa Mindanao, pagka dun sa Maynila, ganung oras din magkasabay. Doon din ang kanilang patutuo. Nandito ang Diyos dahil kumilos ng malakas. Hindi ibig sabihin na pag nandito ang Diyos sa Mindanao, ay na-confine sa Mindanao lang ang Diyos. Hindi. Ang ibig sabihin ng Diyos, I am the God in Mindanao. I am the God in Luzon. I am the God in Visayas. And I am even the God in America. I am the God in Canada. Sinabi ng Diyos, I am. Kaya ibig sabihin, punong-puno po ang Diyos. Yan pong ibig sabihin. Pang-lima ay YHWH na nilagyan po ng vowels A, E. Kaya binasa pong Yahweh. Yahweh. Nang ibig sabihin God, Lord, or Jehovah. Mali po yung mga patotoo po ng ibang mga tao na nagsasabi na ang Hebrew name daw ng Diyos ay Jehovah. Hindi po totoo yun. Bakit? Dahil sa Hebrew Tetragrammaton, hindi po gumagamit ang Hebreo ng letter J. Kaya hindi pwedeng maging Hebrew word ang Jehovah. Ito po'y English word, mga kapatid. Dahil sa Hebrew po, YHWH. Nang ibig sabihin po nito, nilagyan ng vowels, binasa pong Yahweh, na ang kahulugan ay Diyos o Panginoon o tinawag Jehovah na
ibang term pang ginamit patungkol sa God, Lord, Jehovah. Malinaw po. El Elyon, nang ibig sabihin po, Most High God. Yan po yung pangalan binanggit noon nung sinabi nila na ang kanilang Diyos sa panahon sa mga taga-Hebreo, ang kanilang sinabi, ang kanilang Diyos ay El Elyon. Ang ibig sabihin, the Most High God. Yan po yung ginamit, mga kapatid. Kaya po, naunawaan po natin ito. Ang sunod, El Shaddai, na ang ibig sabihin, Almighty God. So yan po yung El Shaddai. Ito po yung mga pangalan na nagmula sa pananalitang Hebreo na ginagamit po noon, in-address nila sa Diyos sa pagkakilala nila. Nung tinawag nilang Hiye Asher Ehiye, ibig sabihin, I am that I am. Yan po yung sinabi ng Diyos. Nung sinabi nilang YHWH or Yahweh, nang ibig sabihin, siya po ang Diyos o Jehovah o Panginoon. Pagka sinabing El Elyon sa salitang Hebreo, ang kahulugan po, Most High God. Pag sinabing El Shaddai, ang kahulugan po, Almighty God. Pag sinabing El Olam, ibig sabihin, Everlasting God. Yan po yung mga pangalan. Mga pangalan po na ginamit sa pananalitang Hebreo sa kanilang lingwahe noon, mga kapatid, na kanilang ginamit. Maaring hanggang ngayon, kung may mga Hebreo pa, maaring ito din ang kanilang banggitin. Yahweh is the redemptive name of God in the Old Testament. And the name that God used to distinguish Himself from every other God. Kaya pag sinabing Yahweh, ibig sabihin, hindi siya katulad ng Diyos-Diyosan. Pag sinabing Yahweh, mga kapatid, hindi siya mga ribulto o kinikilala nung panahon na maraming Diyos kinikilala. Katulad po sa mga bansa po noon na kalaban nila, sa mga taga-Babylon, sa mga bansa po noon na Filistia, marami pong kinikilalang Diyos po sila. Katunayan sa Old Testament, may binabanggit na may Diyos na si Dagon, may mga Diyos na tinatawag ganon. Kaya yun ay mga Diyos-Diyosan. Kaya, tinawag po sa pangalang Yahweh. Yahweh, ibig sabihin po, tinawag, hindi pinangalanan, tinawag sa pangalang Yahweh, ang Diyos sa lumang tipan, upang madistinguish po sapagkat ang salitang Yahweh po ay pangalan na siyang nagliligtas sa mga kapanahonan po nila. Yan po yung tawag, Yahweh or Yahweh. Sa Old Testament times, it means self-existing one or the eternal one. Yan po yung kahulugan ng salitang Yahweh. Nang ibig sabihin, self-existing one. Kaya tandaan ninyo sa pasimula pa man sa Old Testament, noon pa man, mga kapatid, wala talagang patutuo na meron ng nagpahayag na tatlo. Dahil sa pangalang tinawag na Yahweh, ang kahulugan po nito ay self-existing one. Tingnan ninyo. Self-existing one. Hindi three. Hindi selves. Self, singular. Existing one. So nag-iisang Diyos na nagpahayag sa pasimula. Siya lang mag-isa. O ang kahulugan sa salitang Yahweh sa Old Testament, salitang Yahweh ay eternal one. Wala pong eternal three. So malinaw po. Hinihimay-himay natin ito .
Kaya nga ako'y nagtataka saan kaya nakapulot nitong tinatawag na eternal three. Kasi itong doctrine of the Trinity ay nag-exist na, no? Itong tatlo. Sabay-sabay na silang tatlo. Co-equal, co-existence. Itong tatlo na ito, no? Sabay sila. Aywan ko saan kaya nakakuha ng batayan o ng isang pagbabatayang sitas na ang Diyos ay nagpahayag ng tatlo sa pasimula. Sa pangalan pa lang na Yahweh, ang kahulugan po'y eternal one or self-existing one. Tandaan po niyo yan. I-save po ninyo itong video ito para sa ganoon, meron kayong paghahawakang matibay na batayan. Okay. In the English, it was translated as Jehovah. Why? Due to the way that the Hebrew scribes wrote God's name in their scrolls. Kaya po, sa salita po ng English, ginamit ang salitang Jehovah. Yan po'y dahil to the way that the Hebrew scribes wrote God's name in their scrolls. Yan po yung sa kanilang scroll sinulat. The Hebrew language didn't use vowels. Instead, when they wrote His name, they used the letters Y, H, W, H. Yan po yun. Kaya kung titingnan ninyo, sa Hebrew scribe, sa kanilang scrolls, nung sinulat nila ang pangalan ng Diyos, mga kapatid, nung kanilang tinawag ang Diyos sa pangalan nito, nakasulat po doon sa kanilang scribe, sa scroll, mga kapatid, ito po yung nasulat. Hindi po Jehovah, kasi sa Hebrew language po, ito po yung nakasulat, YHWH. Tingnan ninyo. Na ang kahulugan po nitong YHWH, nilagyan po ng vowels para mabigkas po dahil ito pong YHWH ay itinuring the unpronounceable name of God. Hindi mo kayang bigkasin yan. So that they would use His name in vain. It was not commonly spoken para hindi mo yan gamitin sa walang kabuluhan. Ayan ang sinulat ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng lumang tipan sa Hebrong pananalita. Letra po na ginamit. Ang nakasulat, YHWH. Wala pong vowels, mga kapatid. Ang nakasulat diyan. Tingnan ninyo. So, nung sinabi rito, hindi po vowels, ha? Kaya tingnan ninyo. So that they would use His name in vain. It was not commonly spoken. Kaya tingnan ninyo, ha? Tingnan ninyo. After a long period of time had gone, by the pronunciation of His name was uncertain, simula pa nung mahabang panahon na lumipas, mahirap po na kanilang bigkasin ang pangalan ng Diyos dahil ito po ay YHWH. Nakasulat yan sa tinatawag scribe, sa Hebrew scribe, sa kanilang scroll. Mabuti na lang at hindi nawala. Mabuti na lang at naingatan itong scroll na ito na siyang magpapatunay sa ating panahon na itong scroll na ito ang magpatutuo ano talaga ang tama at totoo. Hindi natin pwedeng dagdagan, hindi natin pwedeng bawasan, hindi natin pwedeng palitan. Bakit? Ito po yaong nakasulat, mga kapatid. Kaya nais ng Panginoon na unawain natin ang mga bagay na lubhang mahalaga upang ito'y manatiling sa katotohanan. Mahirap po ituro
ang mga doktrinang hindi po suportado ng sitas ng Biblia. Salamat po sa mga Hebrew scribes na kanilang iningatan ang scroll. At ito ngayon ang ating pinagbabatayan na ito palang YHWH na kung basahin po ay tinawag na Yahweh na ang kahulugan, the self-existing one, na ang ibig sabihin, pasimula pa lamang, salamat sa tinatawag na scroll ng Hebrew scribes. Amen. Na iningatan nila upang mapatunayan na ang Diyos ay nagpahayag sa pasimulat sa pool na siya'y isang Diyos, walang kasama, at hindi po ito, mga kapatid, na nagpahayag na tatlo kung hindi isa. Tignan ninyo. The translators had to guess what vowels went between the letters and came up with the word Jehovah. Yan po ang kanilang ginamit. Bakit? So Yahweh, Hebrew, and Jehovah, English, mean the same thing. Self-existing one or eternal one, hindi eternal three. Kaya nga po mahirap sabihin na merong three distinct persons in the Godhead from the very beginning. Because ito po ay nagko-conflict sa mga katotohanan na tinago ng mga Hebrew scribes sa kanilang scroll. Ngayon lumabas ang katotohanan. Kaya itong salitang YHWH, nilagyan nila ng A at E. Nang kahulugan ay Yahweh. Na kung ito isalin, translate naman, sa English, naging Jehovah. Tingnan ninyo. Jehovah. Na ang kahulugan ay pareha lang. Kaya huwag kayong maniwala ng pangalan ng Diyos sa Old Testament daw na sa pamamagitan daw ng Hebrew word ay Jehovah. Mali po. Hindi po Hebrew ang salitang Jehovah. English po yan. Yan po ang totoo. To take it one step further, God revealed Himself to Moses as I am. Ito yung pinaliwanag ng Diyos kay Moses. I am. Ako nga. Yahweh is our way of speaking the same about God. Only we would say, He is. Sabi ng Diyos, I am. Kaya sa atin naman sabihin, He is. Siya nga. Sabi ng Diyos, ako nga. Siyempre, kung tayo magsalita, siya nga. Hindi sila nga. Dahil sinabi niya, I am. Yan ang sinabi niya kay Moses. Sabi ni Moses, Panginoon, anong sasabihin ko sa kanila? Babalik ako doon sa kaharian ni Faraon. Anong sasabihin ko sa kanila kung tatanungin nila sino ang sumugo sa iyo? Sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo, I am that I am. Ako nga, ako si ako nga. Sa atin naman, ano yung ibig sabihin? He is. Sabi ng Diyos, I am. Kung tayo magsabi, He is. Ibig sabihin, singular lahat yan. Hindi sinabi, they are. Kung hindi, He is. Yan po yung dapat maunawaan. So, Jehovah or Yahweh simply means He is. Just as God assumed that everyone knew that He is the only one who could say, I am. Wala nang iba. Wala nang iba pa magsabing I am. Kasi kung meron pang pangalawang magsabing I am, hindi na po I am, masasabihin niya, we are. Yan na po yun. Pag isa lang, I am. Kaya nga, bakit sinabi ng Diyos na I am that I am? Dahil alam ng Diyos na siya lang mag-isa. Yan ang pagkakaalam ng Diyos. Mga kapatid, sa susunod nating pag-aaral,
Basahin din natin yung sitas na Diyos mismo nagsabi. Amen. The people assumed that God was the only one who could be called He is. And that is true. Both names speak of being eternal or without beginning or end. Kaya, itong pangalang tinawag rito, Yahweh, Jehovah, ito po ay pareha lang po ang kahulugan. Isa lang po ito. Eternal o walang pinagsimulan o walang katapusan. Yan po yun. Without beginning or end. Yan po yung kahulugan. God continuously revealed Himself to the Old Testament people in different ways, which caused them to use descriptive words along with the name Jehovah. Ito yan, tingnan ninyo na patuloy ang Diyos, patuloy siyang nagpapahayag ng kanyang sarili sa lumang tipan. At ito'y ipinahayag niya sa mga tao na magkaiba ang kanilang landas, na ito po ay nagbibigay sa kanila ng pagkakilala sa Diyos na ginamit nila ang salitang Jehovah, ang tawag dito. Remember that Jehovah, Yahweh, was many times translated as Lord. Tama yan. Pag tingnan natin sa Biblia, maraming beses, alalahanin niyo yan, na pag ginamit ang salitang Jehovah o Yahweh, maraming beses din na ito ay isinalin sa salitang Panginoon o Lord, mga kapatid. He was called in Genesis 22:14. Jehovah Jireh. Yan ang sinabi rito. Dahil pag sinabi kanina, pag sinabing Yahweh, at ito po, ginamit naman Jehovah sa English na pananalita, ginamit Jehovah Jireh. Nang ibig sabihin, which means, the Lord will provide. Tingnan ninyo, ginamit po yan. Kaya pag sinabing Jehovah, ang ibig sabihin, the self-existing one provides. Yan pong ibig sabihin na itong Jehovah Jireh, ang kahulugan, the Lord will provide, o ang ibig sabihin, itong isang Diyos, this eternal one. Kasi salitang Jehovah or Yahweh means eternal one or self-existing one. No, ibig sabihin pala nito, Jehovah Jireh means the Lord will provide, or the self-existing one, or the eternal one God provide. Hindi po tatlo, hindi dalawa, isa po. Sunod po, in Exodus 15:26, siya po ay tinawag Jehovah Rapha, ng kahulugan, the Lord that heals. The self-existing one heals. Yan ang ibig sabihin. Ang isang Diyos na nagpahayag sa simula, nagpapagaling ng karamdaman. Sa ibig sabihin po, sa simula, may isang Diyos na kayang magpagaling ng karamdaman. Next, in Judges 6:24, He is Jehovah Shalom. Namin ang kahulugan, meaning the Lord our peace. Nang ibig sabihin, the self-existing one is our peace, or the eternal one is our peace. Kaya po, ang kapayapaan natin ay isang Diyos lamang po. Siya ang ating kapayapaan.
combining a descriptive action with the name Jehovah, gave a fuller meaning to his name. It told them more about who God was. We will talk more about this when we look at the God of the New Testament. How many gods in the Old Testament? And this is the question. Deuteronomy 6:4 says, Hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. Yan pong sinabi. Sa Tagalog pa, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Yan po yung ibig sabihin kung bakit binanggit po rito itong salitang Panginoon. Ibig sabihin itong salitang Lord ay siya ring salitang Jehovah, siya ring salitang Yahweh or YHWH. Kaya pag sinabi mo, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos. Pag sinabing Panginoon, ibig sabihin, the self-existing one God ay isang Panginoon. Siya ay isang existing o eternal one. The self-existing one. Yan ang ibig sabihin. Pakinggan mo Israel. The self-existing one God is the eternal one. Yan po ibig sabihin. Hear Israel, the Lord our God is one Lord. Kaya nga po, dito na unawaan natin. Dahil pinag-aralan na natin yung pasimula na ang salitang Lord, ang salitang God, ang salitang Jehovah, ang salitang Yahweh ay magkapareha o isa lang ang kahulugan niyan. Kaya dahil isa lang kahulugan, dito lumalabas ngayon ang malinaw na pagkaunawa. Tingnan ninyo mga kapatid, talagang napakalinaw. Patuloy po tayo. At maaaring hindi ko na mauubos lahat dahil ang aking panahon ay limitado pong oras ko. Malapit na po akong magtatapos sa aking oras. Subalit, isang slide na lang po ito. Ito na po ang huling slide. Sabi po ng Isaiah 43:10 hanggang 11, Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Sa Tagalog po, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin. Hindi niya sinabing upang inyong mapag-alaman. Hindi niya sinabing ganito upang inyong mapag-alaman at magsisampalataya kayo sa amin. Hindi niya po sinabing ganyan. Malinaw po ang sinabi niya, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Ulitin ko, ang sabi ng Panginoon, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Hindi po sinabi rito na kayo'y aming mga saksi. Kasi kung sa pasimula ay may tatlo ng totoo, sana ginamit ang pagkasalita rito, kayo'y aming mga saksi, sabi ng mga Panginoon. Ganyan sana. Bakit ang pagkasabi rito? Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili. Bakit pinili ng Diyos maglingkod sa Kanya? Bakit pinili niya yung taong dapat maglingkod sa Kanya? Hindi kasi lahat na gustong maglingkod ay pipiliin ng Diyos. Dumaan muna sa isang masusing pagsusuri. Ano pong pagsusuri doon, Pastor Velez? Sinusuri ng Diyos kung ilan ang kinikilala mo sa pasimula na Diyos. Ilang persona ang kinikilala mo, sinusuri ng Diyos yan. Pag sinabi mong tatlo, sabi ng Diyos, 3
hindi mo na kita pipiliin. Bakit? Kasi, ang sabi ng Panginoon, ito lang ang dapat malaman. Aking pinili, aking mga saksi, hindi amin. Yan po. At sabi niya, aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman. Pinili nga ng Diyos eh. Sabi ng Diyos, pinili kita. Okay, gusto kong maglingkod sa akin. Sige, pipiliin kita. At dahil pinili kita, itong dapat mong mapag-alaman. Ano yun? Upang maalaman mo at magsisampalataya kayo sa akin, hindi sa amin. At inyong matalastas na ako, hindi kami. Yan ang sabi niya. Ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin. Wala na. So kung merong sabihin na merong tinatawag na first person, may second at third, ang sabi ng Diyos, walang inanyuan una sa akin. At sunod, sabi niya, magkakaroon man pagkatapos ko. Kaya sabi ng Diyos, ako na una. Wala nang kailangan pang merong second person of the Godhead. Hindi meron pang pinakahuling third person of the Godhead. Sabi ng Panginoon, ako lang. Ako nang una sa akin. Sabi niya, walang Diyos na inanyuan na una sa akin. Kaya ako'y nagtataka eh. Sino ang nag-appoint sa posisyon nitong tatlong nitong tinuturo? Ama, Anak, Espiritu Santo na sabay na nagpahayag sa pasimula. Sino kaya? Sabi ng Diyos sa 11, ako! Sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon. At liban sa akin, ay walang tagapagligtas. Hindi niya sinabi, kami. Sabi niya, ako, makatuwid bagay, ako, sabi ng Panginoon. Inulit niya pa eh, ako, sa makatuwid bagay, ako. Hindi talaga siya nagkakamali rito. Hindi niya sinabi, kami, sa mga tuwid bagay, kami. Hindi po, ako, ang Panginoon, sabi niya. Liban sa akin, wala nang tagapagligtas. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lamang po ang ating munang pag-aaral patungkol sa pagka-Diyos. Inaasahan ko po na meron tayong napulot, meron tayong napag-alaman. May mga bagay na ating natutunan. At alam ko po, ito ay makakatulong sa atin patungkol sa paniniwala sa isang tunay na Diyos. Mahirap kasi na tayo ay magpanggap na tayo ay nasa katotohanan, dito pa lang sa pagkakilala sa Diyos, malabo na ang ating pagkaunawa. Kaya, muli mga kapatid, nais ko po, kung kayo ay merong mga katanungan, huwag po kayong mag-atubiling magpadala sa atin ng katanungan. Katulad ng ginawa ng ating viewer na taga-Canada, masika po siyang nagpapadala ng question sa akin. At tinutugon ko sa kasagutan, di ano nangyari? Nabautismuhan po siya. Nakaunawa sa katotohanan. At sa mga nakaunawa naman, kailangan ko rin ang inyong support na magsasabi sa akin, Pastor, talagang naunawaan namin at nakatulong ito ng higit pa sa aming pananalig at paniniwala sa Diyos. Dahil pag ginawa po niyo yan, mga kapatid, magbibigay sa akin ng lakas at sipag na patuloy kong gagawin ang pangangaral. Kaya ngayong gabi muli, hanggang dito na lamang muna tayo mga kapatid. Manalangin tayo, saglit lang. At sa ating dalangin, isama na natin ang lahat ng mga kapatiran na nakikinig sa atin at nanonood sa ating online broadcasting. As we close our eyes, Amang Banal, muli kami po'y nagagalak sa lahat po ng aming mga viewers. Alam ko po, marami pong mga Filipino na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa na ngayon ay nakatutok po sa aming mga pag-aaral patungkol po sa buong katotohanan. Hinihiling ko, Ama, sa mga kaibigan ko po, na minsan kasama ko sila sa paniniwala sa doktrina ng Trinity. Hinihiling ko, Ama, katulad ng ginawa mo po sa akin, binuksan ang aking pangunawa, ganun din, Ama, binigyan ako ng espiritu at pusong natutong magpakumbaba upang tanggapin ang buong katotohanan. Ito ang naging ilaw, Panginoon, na ngayon ay maliwanag na maliwanag ang doktrinang niyakap ko ngayon dahil lahat ay supported po ng iyong mga salita. Hinihiling ko, Ama, na gamitin mo ang mga salitang ito
upang pagtibayin pa ang marami. Amen sa aming pananalig. Ganon din, Panginoon, ako rin po'y nananalangin patuloy sa lahat po ng aming mga kapatid, kaibigan, kapwa Pilipino, na sila po ay nagtatrabaho sa iba't ibang bansa po. Sila po ay nagsisikap upang makatulong po sila sa kanilang mga pamilya. Ganon din po, naging masipag sila at naging mapagkatiwalaan mo rin po sila sa lahat ng bagay. Ama, salamat po sa kanilang katapatan. Naging matapat po sila, na hindi sila nagsasawa, na nagpapadala sila, Panginoon, ng kanilang mga ayuda, ng kanilang mga financial na support, upang sa ganoon ay magpapatuloy, Ama, ang gawain ng iyong kaharian dito sa lupa at magtagumpay ang iyong iglesia, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng mga kapatiran na may bukal na pusong magtulong, maghandog, may katapatan na ibalik sa iyo ang lahat ng mga bahaging patungkol sa iyo, at ganun din nagpapadala po sila ng mga tulong upang magpapatuloy po ang mga gawain katulad nito. Kaya, Ama, sa mga kaluluwang nabaptize po bunga ng online broadcasting, alam ko po kasama ko sila. Amen. Ang kanilang pinadalang finansyal na ayuda, hindi po nasayang. May mga kaluluwa, kung isang kaluluwa sinabi ng Biblia, ay nagdaraos, nagdiriwang ng isang kagalakan, ang sangkalangitan, ganun din, Panginoon. Ano pa kaya't kung maraming kaluluwa ang tatanggap sa iyo? Kaya ngayong gabi po, ingatan mo po ang aming mga kapatid, kapwa Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, Ama. Ilayo sila, Panginoon, sa lahat ng anyo ng kapahamakan, laban po sa pandemic na itong COVID-19. Huwag pong ipahintulot na sila po ay makapitan ng virus na ito. Bagkus aking dalangin, sinasaway ko ang virus na ito na manatiling walang kapangyarihan by the authority of the words of God and by the power of the name of Jesus Christ of Nazareth. I declare healing today, healing upon healing. In Jesus' name I pray. Amen. Praise God. Muli, mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa ating patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Amen. At muli akin munang bibigyan ng kahalagahan po, no, itong ating mga kapatiran na patuloy po sila sa atin na nagsusupport po kay Brother Kurt Sierra Fortunado. Amen. God bless you, brother. Salamat sa patuloy mong panonood, pakikinig ng ating online broadcasting. Amabeles, si Ciliana Lani is watching. Amen. God bless you, sis, brother, buong pamilya ninyo, ingatan kayo ng Panginoon. Amen. Maayong hapon, pastor. God bless. Maayong hapon, brother and sister, no? Amabeles and Casilye Yana Lani. Amen. Maayong hapon usab kaninyong tanan. Amen. Praise God. God bless you there. And Mayeng Israel. God bless you. God bless you too, no? Mayeng Israel. Amen. Ingat kayo lagi diyan. Amen. Yes. God bless you, sister or Mayeng Israel. Amen. And likewise, kay Pastor Rene Diamante, God bless you there, Pastor Rene Diamante. The Lord will continue to bless your ministry. Likewise, Pastor Nick Perez, God bless you, Pastor Roger. Yes, Pastor Nick, God bless you also sa iyong online broadcasting. The Lord will continue to bless and use you. God bless, Pastor Nick. Pastor Bethel Losenyara, amen. The only one true God will bless you, Pastor Arveles. Yes, Pastor Losenyara. Yes, laging ginagawa ng Diyos yan. Kaya nagpapatuloy tayo nandito. Nakikita ninyo, patuloy pa rin tayong nangangaral. No, kahit na mataas na yung edad natin, ang kagalakan ay nandun pa rin. Praise God. Senior citizen na,
pero nagagalak pa rin magturo ng buong katotohanan. Isang Diyos na ating kayang ipaglaban. God bless, Pastor Bethel. Amen. Pastor Gerson Amarga, amen. Yes, amen talaga, Pastor Gerson. No, amen talaga. God bless you there, Pastor Gerson. Sa aking sister-in-law, Sister Rose Fabian, God bless you always, Pastor. Thank you, Sister Rose. And likewise sa iyo, God bless you always. God bless. And likewise, Pastor June Pino, God bless, Pastor. Yes, Pastor June. God bless din. Naway pagpalain kayo lagi ng Panginoon at iniingatan lagi ng Panginoon. Amen. Kasama na, nanonood din, Jerlyn Dionaldo Suplaag, Bendol, and John Real Alboroto Abel are watching with this group. Thank you so much for viewing and watching. Sa inyong binanggit ko ngayon, patuloy ang pagpapala ng Panginoon sa inyong buhay. Amen. Brother Rolly Kanha. Amen. God bless, Pastor. Yes, salamat, Brother Rolly. Come on, God bless you there. Amen. Praise God. Jerry Valencia. God bless, Pastor. Yes, Brother Jerry. Wow. Thank you very much. Kamusta ka na? Diarag hapong kagatrabaho sa imong dating natrabahoan, katong among diatuan. Ingat ka ha, amping. Kanunay. God bless you, Brother Jerry Valencia. Amen. And Cornelio Morante Odulyada. Amen. Brother Cornelio, mayong gabi diha kaninyo. Amen. God bless you. Pastor Jerry Marimon. Amen, sir. Mayong gabi kanimo diha. Si Pastor Jerry Marimon may atong district presbyter sa Southeastern Mindanao. Amen. God bless you, Pastor Jerry, uban sa tibok nimong pamilya o ministry. Rudy Buat Bazar. Amen. God bless you, Brother Rudy Buat Bazar and the whole family. God bless you there. Amen. Pastor Jerry Marimon replied, yes, yes, amen. Yes, God bless. And likewise, Sister Senita Pedrinia Shitan, kasama anak ng iyong husband na lingkod ng Diyos, Pastor Shitan. God bless you there. Patuloy ang Panginoon ang siyang magbibigay ng patuloy na pagpapala. Muli ngayong gabi mga kapatid, hanggang dito na lamang po tayo. Ito po si Pastor Lope Roger Bautista Velez, laging nagsasabi, saliksikin natin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Muli, ito pong aking tagubilin sa inyo. Patuloy lamang tayong yumakap sa totoong doktrina upang tayo ay maging matibay sa pananampalataya. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all. Bye-bye po sa lahat.